Panoorin niyo to guys, kawawa talaga yung 2 years old na bata. Dahil sa away nila mag-girlfriend-boyfriend, yung amahin or yung stepfather at talaga ang sumaksak sa bata. Away magkasintahan na uwi raw sa paranaksak ng lalaki sa anak ng kanyang kinakasama. Patay ang 2 taong gulang na musmos na tila napagbuntunan ng kanyang amain. Kaya naman, nagsagawa agad ang Lubao, Pampanga Police ng hot pursuit para madakipang umeskapo ng suspect. Naging saksi ang munting tahanan na ito sa matamis na pagsasama ni Harold Ramos at Bea Cunanan. Kasama nila ang mga anak ni Bea, kabilang ng unigo iho niyang si Bri Bri. Pero makalipas ang halos 1 taon ng pag-iibigan, Nasaan yung anak mo? Labas mo na! Wala nga sa akin. hindi inaasahan ni Bea na sa parehong tahanan magaganap ang karumal-dumal na pagsaksak kay Bri Bri. Nagsimula raw ang lahat ng kanilang pagtatalo nang pagdudahan ni Harold si Bea. Kasi daw nagtataka nga po daw siya dun sa send na chat na hindi nag-appear. Kala niya meron pang unang usapan. Doon na po siya nagalit. Lalo pa raw nang gigil sa inis si Harold nang sumabay sa bangayan nila ang walang tigil na pag-iyak ng 2 taong gulang na si Bri Bri. Ako po, sinusuntok niya ako, tapos nakayakap po ako sa anak ko. Iniilag ko po siya, kaso kahit po nakayakap ako, tinatamaan pa rin po siya. Nang makita ang matinding galit ni Harold, agad siyang tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Pagbalik ni Bea sa kanilang bahay, Tapos nung pong maabutan ko, yung anak ko iyak na po ng iyak, sinasaktan na nga po. Nasaan yung cellphone? Ano ba problema mo? sa gitna ng pagtatalo ng mag-live-in partner na sina Bea at Harold sa loob ng kanilang bahay sa Lubao, Pampanga, tila napagbunto na raw ni Harold ang umiiyak na batang si Bri Bri. Tapos nung pagkabigla niya pagkahiga, doon na po siya sumuntok. Kasi nga hindi niya mapatigil yung bata. Matapos humingi ng tulong sa labas, bumalik daw si Bea sa kanilang bahay. Dito na raw niya naabutang wala ng malay ang kanyang anak. Nakatakbo po kami, kasama ko po yung anak ko, buhat ko. Nakapasok po kami sa loob ng bahay ng biyanan ko. Doon na po siya dumating na may dala na po ng kutsilyo. Tapos doon na po ako nagsisigaw ng, sa Lola, tulungan niyo po kami. Nandilim daw ang paningin ng lalaki at nagsimula ng mangwasiwas ng balaksak. Nakita ko po kasi mismo, tumagos po nga po dito sa kamay ko, kaya may sugat din ako dito. Nahawakan ko yung kutsilyo nung dumaretso din dito. Kasi pilit ko nga pong sinasagka para hindi siya maano. Yung inaharangan ko po talaga. Agad tumawag ng tricycle si Bea para magpatakbo sa ospital sa Guagua, Pampanga. Pero dito na raw sila sinabihan ng mga doktor na ang kanyang 2 taong gulang na anak dead on arrival. Hindi ka nakakapal. Sa cellphone video na kuha sa loob ng morgue ng ospital, madaling araw ng April 3, 2025. Halos maglupasay na si Bea sa harapan ng wala ng buhay niyang anak. Uy! Uy! Sa pag-iikot ng resibo, natunto namin ang barangay patrol ng San Roque na nagdala sa mag-ina papunta sa ospital. Ayon sa kanya, duguan na raw ang bata nang isakay sa kanyang tricycle. Kinakay yung mga yung bata, yung nanay dito. Nung nakita ko dito, may sugat na, may dugo na sa lalim namin. Pero yung bata, nakita ko, labas na yung bituka. Pero di na gumagalaw. Ayon sa doktor na nagsagawa ng medical legal ni Bea at Bri Bri, nagtamo si Bea ng 2 stab wounds o mga saksak sa kaliwang braso at kamay. At dahil pit-pit ni Bea ang 2 taong gulang na anak nang mangyari ang paranaksak, tumagos ang 12 pulgadang kutsilyo mula sa kamay ni Bea hanggang sa tagiliran ni Bri Bri. Nakalagay sa death certificate na stab wound o saksak sa kanang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng bata. Ayon kay Bea, bigla raw naglaho si Harold nang dalhin sila sa ospital.
Kaya ang Lubao Municipal Police nagsagawa ng hot pursuit sa loob ng 30 oras. Si Harold ang lumalabas na prime suspect sa mga sugat na natamo ni Bea at pagkamatay ng kanyang anak. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga pulis, 2 lugar ang pwedeng pinagtaguan ng suspect. Wala pa sa 1 kilometro ang layo ng mga ito sa bahay ng mag-ina. Pero hindi siya nakita sa bahay ng kanyang kamag-anak. Pero yung stepfather, yung amahin, nahuli siya guys, nahuli siya ng mga pulis.